Taong 1967, sa isang tahimik na baryo sa Surigao del Sur, may mag-asawang kilalang kilala sa kanilang lugar sa kabaitan at pagiging matulungin. Sila ay sina EJ at Annie. Mula nang sila ay magsama bilang mag-asawa, araw-araw silang hinahangaan ng mga kapitbahay. Si EJ ay hindi lang masipag sa bukid, kundi pala kaibigan at laging handang tumulong sa nangangailangan. Si Annie naman ay masayahin, mahinhin at halos hindi lumalabas ng bahay, maliban lang kung bibili sa palengke o kung may tawag mula sa simbahan. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may isang lihim na hindi kayang idugtong ng kahit sinong makakita sa kanila. Isang gabi, habang papalubog ang araw, tumambay si Jack, matalik na kaibigan ni EJ, sa tapat ng bahay ng mag-asawa. Oy EJ! Tawag ni Jack habang naglalakad papalapit sa gate. Nakita mo ba si Mang Santing kanina? Sabi nila ninakawan daw kagabi. Lumabas si EJ mula sa silong ng bahay. May dalang kalaykay. Ano? Hindi ah. Wala akong narinig. Pero teka, sino ba yung pinaghihinalaan? Tanong ni EJ habang nilalapag ang gamit. Ewan pare, sabi ng iba mukhang ginawang trabaho ng mga tulisan na galing paro sa kabilang baryo. Sagot ni Jack. Baka pwede nating puntahan si Mang Santing mamaya. Alok ni EJ. Tumango si Jack. Ayos pare, alam mo namang matanda na yun, hirap nang maglakad. Sa likod ng simpleng alok na tulong ni EJ ay isang desisyong hindi batid ni Jack. Dahil pagdating ng gabi, hindi lang basta tao si EJ. Siya ay isang gabunan. Bago pa man paikuti ng orasan sa alas 10 ng gabi, tahimik na kumakain ang mag-asawang EJ at Annie. Walang ingay sa kanilang mesa kundi ang pagkalansingan ng kutsara sa pinggan. EJ, parang ang lamig mo nitong mga nakaraang gabi. Napatingin si EJ sa asawa. Pasensya ka na mahal, medyo pagod lang sa sakahan. Lumapit si Annie at hinawakan ang kamay ng asawa. Alam mo naman kahit anong mangyari, mahal kita, di ba? Tumango si EJ, ngunit sa puso niya may bumabagabag. Nang mahimbing nang natutulog si Annie, tahimik na bumaba si EJ sa kanilang kusina. Dahan-dahang lumabas ng bahay hanggang marating niya ang gulod sa likod ng kanilang palayan. Sa gilid ng ilalim ng buwan, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Tumubo ang makakapal na balahibo sa kanyang katawan. Lumaki ang mga kalamnan at ang kanyang muka ay tila aso. Matulis ang nguso, matatalim ang mga mata. Ngunit hindi siya lumalabas para manakit ng inosente. Siya'y lumalabas upang hanapin ang mga gumagawa ng kasamaan. Sa kabilang baryo, may 3 kabataang kilala sa pagnanakaw sa mga matatanda. Sila ay sina Anton, Alex at Romulo. Matapos ang pang-hold up nila kay Mang Santing, plano nilang sumunod na pagnakawa ng isang matandang babae sa dulo ng bayan. Ay susmi, kung maglalakad pa naman yung matandang yon, parang kalansay na. Baka may alahas pa siya sa baul niya. Sabi ni Alex habang nagbibilang ng mga baryang nakuha. Gabi na, tara na bago pa magbantay ang mga tanod. Utos ni Romulo. Hindi nila alam, may nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman ng sagingan. Isang matinis na alulong ang narinig nila. Huminto ang 3. Huwag ka na mabiro ng ganyan, Romulo. Sabi ni Anton habang umiikot ang ulo. Gagi, hindi ako yun. Hindi ako yung nakita mo. Maya-maya, biglang sumulpot mula sa dilim ang isang nilalang na malaaso ang muka. Ang katawan nito'y matipuno at nababalot na makapal na balahibo. Sa isang iglap, tinilapon nito si Romulo sa mga tuyong dahon. Tumakbo na tayo! Sigaw ni Anton habang patakbong papalayo. Pero hindi sila hinabol ni EJ. Sa halip, kinulong lang niya ang 3 sa loob ng baliktad na kawayan gamit ang lakas ng kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang mga ito at marahang nagsalita sa malalim at garalgal na boses. Ulitin niyo yan at sa susunod, hindi lang takot ang matitikman ninyo.
Nang tumakbo ang tatlo papauwi, durog ang kanilang takot at waring hindi na babalik sa baryong iyon. Kinabukasan, balita na kaagad ang nangyari. Alam niyo ba, may nagsasabing multo raw ang nabugbog kina Anton kagabi. Sigaw ni Jack sa tindahan habang kumakain ng pansit. Hindi multo yon. Ang sabi ng iba isang aswang daw. Dagdag pa ni Mang Santing habang nakakandong ang tungkod sa tuhod. Tahimik lang si EJ sa gilid habang nakikinig. Bakit tahimik ka, EJ? Tanong ni Jack. Umiling si EJ. Nako, baka guni-guni lang nila yon. O baka may nagpapatupad lang ng hustisya sa paraan niya. Napangiti si Mang Santing. Kung sino man yon, sana di na siya mawala. Maraming salamat kung narinig niya tayo. Tahimik na tumango si EJ. Habang lumilipas ang mga araw, hindi batid ni Annie ang ginagawa ng kanyang asawa tuwing gabi. Pero may mga pagkakataong nagigising siyang wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Minsan isang gabi, ginising siya ng malakas na alulong. Bumangon siya at napansin ang bakas ng putik sa sahig na galing sa labas. EJ, nandiyan ka ba? Tawag niya. Pagbalik nito kinabukasan, hindi agad siya nagsalita, pero napansin ni Annie ang bahagyang galos sa braso ng asawa. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Nadulas ako sa likod ng palayan. Wala to. Palusot ni EJ. Pero sa puso ni Annie may bumabagabag na, at sa mga sumunod na gabi, sisikapin niyang alamin kung ano nga ba ang tunay na katauhan ng lalaking pinakamamahal niya. Sa sumunod na araw, lalong naging tahimik si Annie. Hindi na siya palakibo at madalas ay nagmamasid lamang habang kumikilos ang kanyang asawa. Ramdam ni EJ ang malamig na pagtingin ng kanyang misis, pero hindi niya ito kinokompronta. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang masaktan ito sa katotohanan. Isang gabi matapos nilang kumain ng hapunan, nagsalita si Annie. EJ, gusto mo ba akong lihiman? Napatingin si EJ sa kanyang asawa habang nag-aabot ng baso ng tubig. Ano bang ibig mong sabihin, mahal? Wala lang. Para kasing may iba kang mundo. Madalas kang wala. May mga galos ka at minsan ang lamig mo na. Umupo si EJ sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Annie, wala akong ibang mahal kundi ikaw. Wala akong ibang buhay. Sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Tandaan mo yan. Pero kahit pa anong tamis ng salita, may kutob si Annie sa dibdib niya. At kagabi lamang, nang sundan niya si EJ palabas sa bintana, nakita niya ito sa gulod, nakaluhod at tila nagdarasal. Hanggang unti-unti nitong tinanggal ang suot nitong damit at sa harap ng buwan, dahan-dahang nagbago ng anyo. Napatras si Annie. Natutulala sa nakita. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makakilos. Nakita niyang unti-unting natakpan ng balahibo ang katawan ni EJ at ang mukha nito'y tila nagiging hayop. Malaaso, may matatalas na pangil. Malaki ang katawan nito, para bang hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya. Mula noon, nagbago ang tingin ni Annie sa asawa. Natakot siya, pero sa parehong panahon, mas lalong lumalalim ang kanyang pagtataka at sakit sa dibdib. Paano kung matagal na itong ganito? At bakit ni minsan hindi siya sinaktan? Kinabukasan, dumaan si Mang Santing sa bahay nila at kumatok. EJ, Annie! May balita ko. Nakakaalarma. Lumabas si EJ mula sa kusina habang naglalaban naman si Annie sa likod. Ano pong balita, Mang Santing? Si Romulo, patay na. Napakurap si EJ. Ano? Anong nangyari? Nakita raw ng mga taga roon sa sitio Dawan. Nakabigti sa puno ng nyog, pero may bakas ng sugat sa katawan niya. Para daw kinayod ng hayop bago pa man magbigti. Napakagatlabi si EJ. Alam niyang hindi siya ang pumatay, ngunit malinaw na may koneksyon ito sa mga nararanasan ng grupo ni na Romulo noon.
Ewan ko ba anak, pero sa tingin ko, parang may nilalang na nagpapatupad ng hustisya dito sa atin. At kung sino man siya, hindi ko alam kung dapat tayong matakot o magpasalamat. Sabi ni Mang Santinga. Tumango si EJ. Baka nagkamali lang ng akala yung mga tao. Ay nako baka nga, pero mag-iingat ka anak ha. Baka isang araw ikaw ang pagdudahan. Makalipas ang ilang araw, habang nananatiling mapagbantay si Annie, napansin niyang nag-iiba rin ang kilos ni Jack, ang matalik na kaibigan ni EJ. Para may tinatago rin ito at tuwing mapapadaan sa bahay nila ay may pag-aalalang ngiti. Hindi niya alam kung paranoid lang ba ito o kung talagang may mali sa kanyang paligid. Isang gabi, nagpanggap siyang tulog at hinayaang maglakad palabas si EJ. Muli sinundan niya ito at hanggang makarating sa liblib na bahagi ng kagubatan. Hindi niya na nakita ng malinaw ang asawa pero narinig niya ang mga yapak, ang mga pag-ugong at muling alulong. Biglang may sumulpot na anino mula sa gilid at nakita niyang may isa pang nilalang na katulad ng anyo ni EJ. Hindi lang pala si EJ ang gabunan. Parang si Jack yun Pabulong na sabi ni Annie nang matanaw niya na tila si Jack ang isa pa sa mga nagbago ng anyo. Nagulat si Annie pero hindi na siya nakalapit pa. Biglang may nabuwal sa sanga sa likod niya. At napalingon siya. Isang malaking bayawak sumulpot at muntik na siyang matapakan. Sa gulat napasigaw siya ng bahagya. Teka si Annie yun Tawag ng pamilyar na boses. Boses ni EJ pero mas mababa. Annie, ikaw ba yan? Mabilis siyang tumakbo paalis ng gubat. Hindi na lumingon. Pag uwi niya sa bahay, nagkulong siya at hindi na lumabas hanggang umaga. Kinabukasan wala si EJ sa bahay. Nagpunta ito sa simbahan at sa kumpisalan, kinausap ang isang matandang pari na taga roon, si Father Gustavo. Ako po'y may daladalang sumpa, Father. Wika ni EJ habang nakaupo sa loob ng silida. Anong klaseng sumpa, iho? Tanong ng pari. Hindi ako ordinaryong tao, Father. Ako po'y isang gabunan. Napakunot ang noo ng pari. Gabunan? Iyan ang kwento ng mga matatanda. Mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Mga tagapaghiganti. Hindi po ako pumapatay. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nananakit ng inosente. Pinipili ko pong gamitin ang kalagayan ko upang tumulong, upang takutin ang mga kriminal, upang iligtas sa mga mahihina. Pero ngayon, ang asawa ko nakita niya ako. Nakita niya ang totoong anyo. Hindi ko alam kung kailan siya mawawala sa piling ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat ipayo ko sa iyo, anak. Pero kung gusto ng puso mong malinis at ang layunin mo'y matuwid, hindi ka kailanman magiging halimaw sa paningin ng Diyos o sa mata ng tunay na umiibig. Samantala si Annie ay nagpasyang lumuwas papunta sa bayan upang dalawin ang kanyang pinsan. Doon niya ikinuwento ang lahat ng kanyang nakita at nalaman. Annie, hindi mo alam kung anong klaseng panganib ang tinatahak mo. Gabunan? Alam mo bang, sa kwento, pag nalaman ng tao ang lihim nila, pinipili nilang mawala na lang para di masaktan ang taong mahal nila. Sabi ng pinsan niyang si Carla. Umiling si Annie. Pero hindi siya masama, Carla. Alam ko yan. Ang sakit lang na ang lahat ng yun itinago niya sa akin. Sabi ni Annie. Tatanungin kita, Annie. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang asawa mo, gagawin mo ba? Hindi siya sumagot. Sa halip ay napatingin siya sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mababang araw. Pagsapit ng gabi, bumalik si Annie sa kanilang baryo. Wala pa rin si EJ. Pagtungtong niya sa pintuan ng bahay, may iniwang sulat si EJ sa mesa. At ang nakalagay doon, Mahal kong Annie, kung mababasa mo to, marahil alam mo na ang lahat. Hindi ko ginustong itago sa iyo to, ang totoo kong pagkatao. Ginawa ko lang to para protektahan ka. Hindi ako halimaw, hindi ako hayop. Ako'y aswang. Ako'y asawang nagmamahal, na mahal ka.
Pero kung ang presensya ko'y bumabagabag sa'yo, ako na lang ang lalayo. Hahanapin ko ang sarili kong katahimikan, pero ang puso ko mananatili sa'yo. Nagmamahal, EJ. Napaiyak si Annie habang binabasa ang liham ng asawa. Gusto niyang humabol pero hindi niya alam kung saan ito pupunta. Ang lalaking pinakasalan niya ay may kakaibang anyo, pero ang puso nito'y mas totoo pa sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nananatiling blanko ang paligid ni Annie. Tahimik ang kanilang bahay, malamig ang gabi, at tila pati hangin sa baryo ay kay bigat ng daladalang alaala. Isang linggo nang hindi umuwi si EJ. Wala siyang balita, ni anino nito'y hindi man lang nasilayan ng mga kapitbahay. Ang huling sinabing nakita si EJ ay noong gabi bago mawala si Romulo. May mga nagsasabing baka raw nasangkot sa gulo. May mga usap-usapan din baka napatay ng mga tulisan. Pero sa loob ng puso ni Annie, alam niyang buhay si EJ at sadyang lumayo lang para sa kanya. Isang gabi habang nakaupo sa harap ng kanilang lumang aparador, binuksan ni Annie ang kahon. Itinatago ni EJ sa taas ng estante yon. Doon nakita niya ang mga sulat, ilang lumang larawan, at isang maliit na supot na tila gawa sa balat ng hayop. Binuksan niya ito at nakita ang isang mutya. Bilog yun, maitima at tila may liwanag sa loob. Biglang kumislot ang kamay ni Annie. Hindi niya alam kung bakit pero tila may enerhiyang dumaloy mula sa mutya patungo sa palad niya. Agad niyang ibinalik ito sa supot at isinarado ang kahon. Kinabukasan, dumaan si Jack. Ani, may usap-usapan raw sa kanto. May nakita raw na hayop na may anyo ng tao sa tabing ilog kagabi. Sabi ni Jack habang bitbit ang isang sako ng uling. Hayop na may anyo ng tao? Balik ni Annie habang inaayos ang mga walis sa gilid ng pinto. Oo, at sabi pa, tila raw may mga sugat sa katawan. Parang may laban na hindi natapos. Sabi ni Jack. Hindi mo ba nakita si EJ nitong mga nakaraan? Umiling si Jack. Wala, Ani. Kung nakita ko siya, sasabihin ko kaagad sa'yo. Tumango si Annie. Salamat. Kung sakali, sabihan mo ako ha. Kahit anong balita. Oo naman. Alam mo namang matagal ko na rin siyang kaibigan, di ba? Pag-alis ni Jack, agad na lumuwas si Annie. Hindi siya nagpaalam kahit kanino. Bitbit lang niya ang supot ng mutya at ang ilang lumang larawan ni EJ. Sumakay siya ng jeep papunta sa bayan at mula doon ay naglakad patungong sitio Mabugna. Isang liblib na lugar na hangganan ng bundok kung saan may mga ulat na may mga hayop na gumagala tuwing gabi. Habang naglalakad si Annie sa kagubatan, natinig ang binti niya sa damuhan. Napahinto siya at napaupo sa isang batong malapad. Binuksan niya ang supot at muli niyang tinignan ang mutya. Para bang may humihila sa kanya patungo sa direksyon ng silangan. Doon niya nakita ang isang maliit na kuweba na may bahagyang usok na lumalabas sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, lalo niyang nararamdaman ang pamilyar na pasensya hanggang sa... Ani? Mula sa loob ng kuweba lumabas si EJ. May sugat ang braso, duguan, laylayan ng pantalon at may kapirasong putik sa pisngi. EJ, ikaw nga! Lumapit si EJ, hindi makapaniwala. Teka, paano mo ko nahanap? Sinundan ko ang kutob ko at ito. Iniabot ni Annie ang mutya. Ito ang tumulong sa akin. Tinitigan ni EJ ang mutya. Saan mo to nakuha? Nasa kahon mo, doon sa may aparador. Napahawak si EJ sa kanyang sintido. Hindi mo dapat yun hinawakan. Baka mahawa ka. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Sa dami ng taong natulungan mo, ako lang ba ang hindi mo kayang ilapit sa totoo mong mundo? Sabi ni Annie. Tumulo ang luha ni EJ. Hindi yun. Annie, ginagawa ko lang to para hindi ka madami sa delikado kong buhay. Mas masakit ang hindi ko nalaman. Mas masakit ang hindi ko naintindihan. Pero ngayon, mas pinili kong lumaban dahil asawa mo ako. Yumakap si Annie kay EJ.
Matagal silang tahimik, tanging hampas ng hangin at ingay ng kuliglig ang naririnig sa paligid. Kinagabihan, habang nasa loob sila ng kuweba, biglang may alulong na narinig mula sa taas ng bundok. Tumayo si EJ. May paparating. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Annie habang kinukuha ang supot ng mutya. May ibang gabunan, pero hindi tulad ko. Isa siyang galit, halimaw sa laman at hindi nag-iisip. Bakit siya pumunta rito? Dahil nandito ako at narito ka. Mabilis na inaabot ni EJ ang isang sibat sa tabi. Annie, kailangan mo nang umalis, mahal. Hindi. Hindi ko iiwan ang asawa ko. Hindi ngayon. Annie, pag nakita ka niya, hindi ka niya bibigyan ng awa. May mutya ko, EJ. Hindi mo na ako kailangang itago. Biglang lumindol ng bahagya. Nanginig ang lupa at sa bukana ng kuweba, isang figura ang umarang. Mataas ang katawan, mas malaki pa sa anyong gabunan ni EJ. Pula ang mga mata, makapal ang balahibo at tila waring gutom na hayop. EJ, matagal na kitang hinahanap. Kilala kita, sagot ni EJ habang naglalakad palabas sa kuweba. Ikaw si Romulo. Hindi ka namatay. Hindi ka nagbigti. Nagbago ka. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Ikaw mahina dahil mahal mo pa ang mga tao. Ako tinanggal ko na yan. Sapat na ang galit ko para mabuhay. Sumugod si Romulo. Mabilis ang kilos. Napilitan si EJ na harapin siya. Nagbago siya ng anyo sa harapan ni Annie, kasabay ng pagsiklab ng mga sugat niya. Nang magkasagupaan ng dalawa, nagputukan ang sanga at lumipad ang mga bato sa lakas ng banggaan. Lumapit si Annie kahit nanginginig sa takot. EJ, gamitin mo ang mutya. Heto, hawakan mo. Hindi maabot ni EJ ang mutya. Tinamaan siya ng isang malakas na hampas at tumilapon sa gilid ng kuweba. Dumugo ang kanyang muka. Tumayo si Annie, itinaas ang mutya. Kung may kapangyarihan ka para iligtas, ngayon kita kailangan. Pumikit siya. Ang mutya ay kumislap at sa isang iglap, isang bugso ng liwanag ang tumama kay Romulo. Napatras ito. Sumigaw sa sakit at unti-unting nanghina. Si EJ ay nakaluhod, humihingal. Lumapit si Annie at ibinigay sa kanya ang mutya. Niyakap niya si EJ habang si Romulo ay humandusay sa lupa. Muling bumalik sa pagiging tao. Hubad, duguan at tuluyan na walan ng malaya. Gabi na nang maglakad si Annie at EJ pababa ng bundok. Bitbit ni EJ ang walang malay na katawan ni Romulo habang si Annie na may hawak pa rin ang mutya. Balot ito sa puting panyo. Tahimik lang ang paligid pero mabigat ang bawat hakbang. Sa gitna ng daan, napahinto si EJ. Annie, hindi ko na siya kayang buhatin. Mahina pa ang katawan ko. Dito na lang muna natin siya iwan, EJ. Baka sakaling may ibang dumaan at makita siya. Tugon ni Annie habang pinupunasan ang pawis sa noo ng kanyang asawa. Hindi natin siya pwedeng iwan ng ganun-ganun lang. Kahit ano pa siya. Dati ko pa rin kaibigan si Romulo. At kahit naging halimaw siya, baka may natitira pa rin konsensya. Napatingin si Annie sa asawa. Patawarin mo ako kung minsan natakot ako sa'yo. Pero ngayon nakita ko kung paano ka lumaban para sa akin. Alam ko na mas tao ka pa kaysa sa karamihan. Napatingin si EJ. Hinawakan niya ang kamay ni Annie. Salamat, mahal. Pagdating nila sa baryo, napansin agad ng ilang residente na duguan si EJ. Agad silang lumapit. Ano nangyari, EJ? Tanong ni Jack, nakararating lang mula sa palengke. Nagkaroon ng insidente sa bundok. May sugatan. Kailangan ng tulong. Tugon ni Annie. Nagkatinginan ang mga tao. Ilang sandali lang, sumama si Jack at ilang tanod papunta sa direksyon na itinuro ni EJ. Iniwan muna nila si Romulo sa health center kasama si Mang Santing na siyang tumulong maglapat ng lunas sa mga sugat nito. Hindi pa siya gising, pero buhay siya at yan ang mahalaga, sabi ni Mang Santing. Si Annie naman nasa labas lang, nakatingin sa langit, bitbit pa rin ang mutya sa kanyang palad.
Nang lumapit si Jack sa kanya, napansin nito ang hawak niya. Ani, saan mo nakuha yan? Ito, sa bahay, nakatago sa kahon ni EJ. Tinitigan ni Jack ang mutya. May mga gabunan noon na gumagamit niyan. Depensa nila laban sa kapwa nilang nilalang na sumasama ang hangarin. Ilan sa kanila nawawala sa katinuan at ang mutya lang ang kayang tumigil sa kanila. Napakunot ang noo ni Annie. Ikaw, isa ka rin ba? Matagal bago sumagot si Jack, pero kalaunan tumango siya. Matagal ko nang tinitigilan ang pagpapalit anyo. Si AJ lang ang natira sa amin tatlo na nananatiling may kontrol. Si Romulo, alam naming matagal nang nawawala sa sarili. Bakit hindi nyo kagad sinabi sa akin? Tanong ni Annie. Hindi namin alam kung paano tatanggapin eh. Baka hindi mo matanggap. Pero ngayon nakita ko na kung gaano ka katapang para kay EJ. Ikaw na lang ang natitirang lakas niya. Sa mga sumunod na araw, naging normal muli ang daloy ng buhay sa baryo. Nakarecover si Romulo at bagamat hindi nagsasalita, nagpapakita na ito ng lungkot sa mga mata. Pinayagan na siyang tumira sa maliit na silong sa likod ng kapilya habang binabantayan ni Jack at Mang Sangting. Si EJ naman muling bumalik sa sakahan. May ilang galos pa sa katawan niya pero ang sigla niya ay unti-unting bumalik, lalo na't nariyan si Annie sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Isang gabi habang naghuhugas ng pinggan si Annie, niyakap siya ni EJ mula sa likod. Alam mo mahal, sa dami ng pinagdaanan natin parang ngayon ko lang naramdaman buo talaga ang buhay ko. Dahil hindi mo na ako tinataguan. Sabay lingon ni Annie. Oo, at dahil hindi mo na rin ako tinatalikuran. Dati natakot ako, pero mas natakot ako sa ideya na mawala ka. Isang hating gabi habang natutulog ang mag-asawa, nagising si EJ sa kakaibang ingay sa labas ng bahay. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang itak sa ilalim ng kama at sumilip sa bintana. May gumagalaw sa likod ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumaba. Kinakapan niya ang pader habang siya'y naglalakad. Sa may dulo ng bakuran, nakita niya ang tatlong nilalang. Payat, mabilis kumilos at tila nagmamatsyag. Ano to? Hindi tao to sabi ni EJ. Biglang tumalo ng isa sa mga iyon papunta sa bubong. Hinampas ito ni EJ gamit ang itak at sa gulat niya, sumirit ang itim na dugo mula sa nilalang. Napabagsak ito sa lupa. Tumakbo si EJ papalayo sa bahay para ilayo ang labanan. Nagbago siya ng anyo sa dilim ng kakahuyan. Sa bawat tibok ng puso niya, nararamdaman niyang hindi lang sila ang gabunan sa baryo. May paparating pang mas masasama. Sa loob ng bahay, nagising si Annie dahil sa malalakas na yabag. Pagsilip niya sa bintana, nakita niyang may nilalang na mukhang aso. May pulang mata at mahaba ang kuko. Napilit na umaakyat sa kanilang bubungan. Hindi siya nagdalawang isip, kinuha niya ang mutya sa loob ng aparador. Pinisil ito at sabay winika. Tulungan mo kami ni EJ. Sumiklab ang mutya sa palad niya. Sa isang iglap, biglang bumagsak sa lupa ang halimaw at nagliyab. Subigaw ito sa sobrang sakit bago tuluyang natunaw sa lupa. Kinabukasan sinuyod ng mga tanod at ni Mang Santing ang paligid. Natagpuan nila ang labi ng mga nasunog na nilalang. Malambot parang balat ng paniki. May matutulis na ngipin. Hindi nila mapaliwanag kung anong klaseng nilalang iyon. Hindi ito basta aswang lang Parang sinaniba ng matinding galit. Parang sinadyang ipadala. Sabi ni Mang Santing. Si Jack ay nagbantay sa buong araw sa paligid ng baryo. Si EJ naman kahit sugatan ay hindi tumigil sa pagbabantay tuwing gabi. Sa mga sumunod-sunod na araw, nakaganapan doon na pagpasyahan nilang ipitawag ang isang matanda sa baryo upang pag-usapan kung anong dapat gawin. May mga gumagalang nilalang sa labas ng bayan at hindi sila katulad ni EJ. Sabi ni Mang Sangting habang nakaupo sa harap ng mga residente. Hindi sila natutuwid ng mali. Ang layunin nila sirain at kainin at lasunin ang isip ng mga tao. Anong kailangan nating gawin? Tanong ng isa sa mga residente.
Palakasin natin ang mga bantay. Gumawa tayo ng mga palatandaan sa bawat kanto. At higit sa lahat, suportahan natin si EJ. Dahil kahit hindi siya tulad natin, siya nagtatanggol sa atin. Lumipas ang mga linggo. Tahimik ang gabi. Ngunit sa puso ni EJ, alam niyang may mas malaki pang banta ang darating. Dahil sa huling engkwentro niya, may naamoy siyang kakaibang samyo. Isang uri ng gabunan na hindi niya pa nakakaharap. At sa mga gabing tulog si Annie, pinagmamasdan niya ito. Mahal ko, kahit anong mangyari paglalabang kita, ipaglalaban ko ang mga taong pinili kong protektahan hanggang kaya ng aking katawan. Hanggat may mutya akong hawak, hanggat may buwan na sumisinag tuwing gabi. Lumipas ang 2 buwan matapos ang engkwentro ni na EJ at ng mga nilalang sa likod ng kanilang bahay. Sa unang tingin, bumalik na sa dati ang takbo ng baryo. Tahimik, payapa at parang walang nangyaring kababalaghan. Pero sa ilalim ng katahimikan, may dumadaloy na bagong pangamba. Gabi-gabi bago pa man sumapit ang 10:00, umiikot si EJ sa paligid ng baryo. Hindi niya na kailangan magtago ng husto. Alam ng ilang mga piling residente ang totoo niyang katauhan. At bagamat may mga natatakot sa una, tinanggap din nila na mas ligtas sila habang si EJ ang nagbabantay. Minsan, sinamahan siya ni Jack at paminsan-minsan, sumusunod din si Mang Santing bit-bit ang lumang itak na ginamit pa raw niya noong panahon ng Hapon. Parang tahimik na naman, EJ. Sabi ni Jack habang naglalakad sila sa may gilid ng palayan. Yan nga ang kinakatakot ko. Kapag masyadong tahimik, may hindi magandang kasunod. Hindi ba pwedeng sinuko na tayo ng mga yon? Hindi sumusuko ang mga nilalang na yun, Jack. Lalo na kung may sinusunod silang mga mas malakas na pinuno. Napatingin si Jack sa madilim na bahagi ng kagubatan. Gusto mong sabihin, may mas malaki pa sa mga gaya ni na Romulo? Tumango si EJ. Oo, at nararamdaman ko na papalapit na siya. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Annie ay abala sa pagsasaayos ng mga halaman sa bakuran. Bagamat ligtas, hindi siya nagpakakampante. Lagi niyang tinitiyak na may dalang mutya sa bulsa ng duster niya. Habang nagdidilig ng halaman, lumapit sa kanya si Alex, isa sa mga kabataan sa baryo na natulungan ni EJ noon matapos itong mahulog sa bangina. Manang Annie, bati nito. Si Kuya EJ po ba gising pa? Tanong niya. Nasa likod may tinatapos. Bakit may kailangan ka ba? Wala po. Gusto ko lang sana siyang pasalamatan. Ang laking tulong po kasi ng paglilitas niya sa akin noon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko natuwid ang aking landas. Ngumiti si Annie. Sige, pasok ka na. Sabihan kita pag lumabas na siya. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng isang kakaibang pangyayari sa baryo. Isang matandang babae, si Lola Eva, ay natagpo ang nawawala. Ang huling nakakita sa kanya ay ang apo niyang, si Nilda. 8:00 ng gabi pa yon. Mama ko, naiwan lang sandali para kumuha ng tubig sa poso. Pagbalik ko, wala na siya. Niyapak o putik, wala na akong nakita. Agad na ikinalat ang balita. Sina EJ, Jack at Mang Santing ang nanguna sa paghahanap. Hanggang gabi ay nalibot nila ang buong palayan, kagubatan, pati sa ilog sa may timog ng baryo. Habang nag-iikot, biglang may naamoy si EJ. Amoy na tila nasusunog na laman. May halong asopre at ito'y pamilyar. Jack, may naamoy ka ba? Tanong ni EJ sa kaibigan. Wala eh. Ikaw lang yata ang may kakayahang ganyan. Napalingon si EJ sa madilim na bahagi ng punong kahoy. Mabilis siyang sumugod. EJ, sandali lang! Sigaw ni Jack, pero hindi na siya napigil. Sa ilalim ng malaking balite, nakita ni EJ ang isang bilog na altar na gawa sa batong inukit. Nakapikit sa gitna nito si Lola Eva. Lumapit si EJ nang tanungin niya ito, hindi sumagot ang nilalang. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni EJ. Ngunit sa halip na sumagot, biglang tumakbo papalapit ang nilalang at sinubukang hampasin siya. Agad na nagbago ng anyo si EJ. Mula sa ordinaryong anyo, unti-unting tumubo ang balahibo sa katawan niya.
lumaki ang mga kalamnan at lumalim ang kanyang boses. Nagpang-abot ang kanilang lakas. Tinamaan si EJ sa tagiliran ngunit nakaganti siya ng suntok sa dibdib ng nilalang. Lumipad ito at bumagsak sa malaking punong kahoy. Maya-maya pa, biglang umuga ang lupa. Sa likod ng bundok may dumating na panibagong nilalang. Mas malaki, mas mabangis at mas matindi ang anyo ng dugo at asopre. "Ani, kailangan mo magtago." Maya-maya pa biglang namula ang mutya sa bulsa ni Ani. Napabalik pa siya sa pagkakaupo. EJ, Bulong niya. Mabilis niyang kinuha ang supot ng mga mutya at sinuot sa kwintas ang isa. Lumabas siya ng bahay kahit gabi na. Pagdating niya sa bahay ni Jack, sinalubong siya ni Mang Sangting. hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari pero kailangan natin siyang sundan. Pagdating nila sa gubat, sinalubong sila ng sigawan, pagyanig at alingaw-ngaw ng malalakas na tunog. Napansin nilang si EJ ay lumalaban sa dalawang nilalang. Parehong hindi tulad ng mga dati nilang nakaharap. Isang nilalang ang may pakpak at ang isa na may tila higanting ahas na may 5 paa. "Hindi ko kayang sabay ito," sigaw ni EJ habang sugatan at pawisan. Lumapit si Annie, hawak ang mutya. EJ, hawakan mo to. Mula sa kanyang palad, hinihagis niya ang kumikislap na mutya. Nahuli ni EJ sa ere yun. Pagkakuha niya, sumiklab ang mutya sa kanyang kamay. Umangat ang katawan ni EJ sa ere, parang sinaniban ng kapangyarihang mula sa kalikasan. Bigla siyang nagsalita sa matining na tinig. "Ako ang bantay ng bayang to. Hindi kayo makakapasok. Hindi habang buhay ako." Sa isang sigawan ng liwanag, nagsanib ang anyo ni EJ at ang mutya. Tumalsik ang mga kalaban. Tumili ang nilalang na ahas, bumaluktot sa sakit, at natunaw sa lupa. Ang nilalang na may pakpak ay sumisigaw at tumakas palayo. Tumigil ang lindol, tahimik ang paligid. Si EJ nakaluhod, nanginginig, ngunit buhay na buhay. Dahan-dahang lumapit si Annie, hinawakan ang kanyang kamay. EJ, Sabi niya. Napatingin ito sa kanya, may luha sa gilid ng mata. "Mahal, salamat. Kung wala ka, baka wala na rin ako," sabi ni EJ. Yumakap si Annie sa kanya. Mula sa likod ay lumapit sina Jack at Mang Sangting. Nakayuko sila sa dami ng nasaksihan. Hindi lang si EJ ang gabunan ngayon. Sabi ni Jack. "Si Annie na rin. Ang lakas ng loob," dagdag naman ni Mang Sangting. Ngumiti si EJ habang yakap pa rin ang asawa. Makalipas ang mahigit 1 linggo, mula nang talunin ni na EJ at Annie ang mga nilalang na nagtangkang guluhin ang kanilang baryo, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Ang dating takot ng mga tao kay EJ ay napalitan ng respeto at paghanga. Hindi na siya tinitignan ng kakaiba, kundi bilang isang tagapagtanggol. Ang mga tanod ay ginawang opisyal, nakatuwang si EJ sa pagbabantay tuwing gabi. Hindi ako sanay na tinatawag na bayani, Jack. Sabi ni EJ habang nakaupo sa harap ng munting tindahan ni Mang Santing. Sanayin lang yan, pre. Natatawang sagot ni Jack habang nagbubuhos ng lampanog sa maliit na baso. Pero aminin mo, mas masarap pakinggan kaysa sa aswang, di ba? Napangiti si EJ. Sa bagay, oo nga. Pero kahit anong itawag nila, ang mahalaga lang naman sa akin ligtas sa mga tao. Lalong-lalo ng mahal ko, si Annie. Maya-maya dumating si Annie, bitbit ang basket ng mga tinapay. Oy kayong dalawa, baka malasing kayo dyan ha. May almusal na. Tumayo si EJ, hinalikan sa pisngi si Annie at sabay kinuha ang basket. Salamat, mahal. Wala yon. Sa dinami-rami ng inabot nating gulo, mas magaan na to. Makalipas ang ilang buwan, nagdiwang ang buong baryo ng kapistahan ng kanilang patron. Sa unang pagkakataon, hindi lang mga tao ang nagsasayawan at nagkaroon ng kasiyahan. Pati si EJ, kahit nahihiya ay sumama sa parada. Nakabarong siya, habang si Annie ay nakasuot ng makulay na bestida at hawak ang kamay niya. Masaya ang lahat. Walang takot sa gabi,
Wala nang bulungan tungkol sa mga nawawala o sinasapian. Sa halip, napuno ang baryo ng kwento tungkol sa kabayanihan ni na EJ at Annie. Isang gabi, matapos ang kasiyahan habang nakaupo sila Annie sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, nagsalita si EJ habang nakatingin sa kanya ang lahat. Alam mo, minsan naisip ko, kung hindi ako naging ganito, baka hindi rin kita nakilala ng mas malalim. Baka hindi ko rin nakita kung gaano kakalakas, kahit hindi kagaya ko. Sabi ni EJ. Hinawakan ni Annie ang kamay niya. At kung hindi mo rin ako tinanggap, kahit na alam mong mahina ako sa una, baka hindi rin ako natutong tumindig. Hindi importante ang gabunan ka o hindi. Ang mahalaga, puso mo pa rin ang sinusunod mo. Yumakap si EJ sa asawa. Salamat Annie, mahal. Dahil hindi mo ko tinuring na halimaw. Tinuring mo kong tao, asawa at kasama sa buhay. Dahil alam ko, gabunan ka man sa anyo, pero hindi sa puso. Hindi sukatan ang panlabas na anyo ng isang tao upang husgahan ang kanyang pagkatao. Minsan ang inaakala nating kakaiba o kinakatakutan ay siya palang may pinakamalaking pusong handang magsikripisyo para sa kapakanan ng iba. Sa mundong puno ng panghuhusga at takot, ang pagtanggap at katapatan at pag-ibig ang tunay na magliligtas, hindi lang sa sarili, kundi sa buong komunidad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at kita-kits tayo sa susunod na kwento.